Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Paulo Pantas, isang internist at pulmonologist. At ngayon, ating pag-usapan kung ano nga ba ang e-cigarette. So, a little bit of history regarding e-cigarette. Noong 1963, si Herbert Gilbert ang unang nakadisenyo ng e-cigarette. So, makikita nyo sa figure na ito o sa drawing na ito, ang unang patent na ginawa niya sa design ng e-cigarette. However, noong 1963, hindi pa gusto ng mga tao na sumubok ng iba. So, gusto nila yung original na tobacco cigarette. Kaya hindi ito bumenta. Until nung 2003, si Mr. Honlik from China ang nakadevelop ng, again, isang design for e-cigarette. Ito ay nag-iba ng anyo until sa nakikita nating mga e-cigarette ngayon. So parehas sila, ang intensyon nila sa pag-design ng e-cigarette ay para mabawasan ang epekto, ang masamang epekto ng cigarette smoking or yung tobacco cigarette at para matulungan ng mga tao mag-quit ng tobacco cigarette. However, ang tanong natin is na-achieve ba yun? Or nagbigay lamang sila ng isa pang alternatibo na nakakasama din sa kalusugan ng tao at hindi naman nakakatulong sa pag-quit ng paninigarilyo. So ito ang anatomy ng e-cigarette. So let's focus sa cartridge, sa atomizer at sa e-liquid. So ang e-liquid, ito yung likido na nilalagay natin sa cartridge, no? At kapag ito ay nainitan sa pamamagitan ng atomizer, magkakaroon ng proseso ng vaporization. At pag nagkaroon ng vaporization, ito yung magbibigay ng isang sensation na para kang naninigarilyo ng tobacco cigarette. Okay? So yun yung difference ng isang tobacco cigarette at ang e-cigarette. Ang tobacco cigarette, ito ay ito ang proseso nun ay ang combustion. Ang e-cigarette, ang proseso naman ay tinatawag na vaporization. So ano yung iba't ibang klase ng e-cigarette? So there is what we call the electronic nicotine delivery system. So as the name implies, ito yung sistema na may nicotine. Meron din namang non-nicotine delivery system at heated tobacco products. No? Papunta ako dun sa electronic non-nicotine delivery system. Kasi syempre, bilang mga eksperto, no, tinest nila yung mga liquid o yung sistemang yon. Talaga nga bang walang nicotine yon? Pero nakita nila na meron pa rin meron pa rin silang nakikitang traces ng nicotine. So mahirap masabi, kahit minamarket nila yon na non-nicotine delivery system, baka meron pa rin itong nicotine sa sistema, no? Hindi natin alam it is sa proseso ba ng paggawa ng mga materyales na iyon, no? So, mahirap masabi. Kahit sabihin nila this is a non-nicotine delivery system, hindi tayo nakasisigurado. And then may bago ngayon yung heated tobacco product which is still a tobacco. However, hindi ito dumaraan sa proseso ng pagsusunog or combustion. Iniinit lang ito, no? So ang main difference nila, so yung heated tobacco products, it's heated tobacco, yung e-cigarette ay nagve-vaporize ng e-liquid. Parehas naman silang nagpo-provide ng nicotine at hindi sila nakaka-create ng smoke at ash in which ito ay nabubuo sa pamamagitan ng combustion o pagsusunog ng tobacco. So, maraming mga klase ng e-cigarette. So, nagsimula ito sa first generation which is the disposable one, ano? Hindi ka pwedeng mag-refill ng e-liquid. And then merong mga second generation na may cartridge na, no? Ito ay sometimes nabibili mo na meron ng e-liquid or refillable. However, nung nakadisenyo pa sila ng ibang klase ng cartridge na tinawag na pad, ito na yung mga new generation o yung mga fourth generation na e-cigarette. And then meron din tinatawag na modifiable. So ito yung
kalimitan tinatawag na third generation. Bakit modifiable? Puwede mong i-adjust yung boltahe ng e-cigarette, puwede mo ring i-adjust yung gaano kadami yung vine-vaporize na e-liquid. Kaya it is, tinatawag siyang modifiable or ito yung mga mod tank, 'no? So let's now go to the e-liquid. Let's discuss the e-liquid. So we have the regular e-liquid at yung cannabis e-liquid. Yung siyempre yung meron lang dito sa Pilipinas yung regular e-liquid, 'no? Ang components nito ay yung propylene glycol, flavoring, nicotine at yung vegetable glycerin, 'no? So ito yung 'pag vinaporize mo ito, ito yung nakaka-create ng parang sensation na ikaw ay naninigarilyo, may smoke na lumalabas, 'no? Pero yung smoke na yun hindi sa proseso ng combustion. And yun, yung ibang components nito ay nakikita rin sa mga smoke machine, 'no? Yung nakikita natin sa mga concerts, 'yan. Tapos meron sa states na cannabis e-liquid which has components that can be seen in marijuana. So, ito yung mga components na nakaka-high, okey? So, maraming epekto ang e-cigarette sa katawan, 'no? Sa ilang taon na nandiyan ang e-cigarette, tiningnan ng mga eksperto kung ano yung nagiging epekto ng nage-generate na usok nito sa ating katawan at nakita nila na may masama itong epekto sa baga, sa ugat at sa utak, sa puso, at sa ating bibig at sa ating ngipin. Okay, let's discuss them one by one. Unahin natin ang baga. Let's go to the pulmonary pathologies o mga problema sa baga. So merong pagbaba ng oxygen, 'no, na tinatawag na hypoxic respiratory failure. Meron ding impeksyon sa baga, 'no, isang klase dito ang lipopneumonias. Maaari ding magkaroon ng pagpipeklat o matinding pagpipeklat sa malaking bahagi ng baga na tinatawag namang interstitial lung disease, ano? Maaaring magkaroon ng cancer dahil mamaya makikita natin yung mga chemical na nakikita sa usok ng e-cigarette ay potensyal na mag-cause ng cancer. Meron ding tinatawag na diffuse alveolar hemorrhage o yung pagdurugo sa loob ng baga o pagdurugo ng baga. Ang simptomas nito, 'pag umubo ka, may dugo na kasama. And then, meron ding pamamaga ng ating daanan ng hangin, ano? Kaya masama din ang e-cigarette sa mga asthmatic. So yun, ang dami 'no, ang daming epekto sa baga pa lang 'yan ha, 'no? Ang daming epekto ng e-cigarette. So now we go to our heart, sa ating puso. So ang e-cigarette nakita nila nakakapagpabilis ng tibok ng puso. Ayaw natin 'yun. Kasi 'pag bumilis ang tibok ng puso, mapapagod ang puso, 'no? 'Pag napagod ang puso, maaari kang atakihin sa puso. Then we have hypertension, 'no? Pagtaas ng presyon ng dugo at ang dahilan nito ay yung arterial stiffness, 'no? Naninigas sa mga arteries o mga ugat sa ating katawan. Okay. Tapos puwede ring tumaas ang cholesterol, 'no? So, this is what we call dyslipidemia at nagkakaroon din ng mga problema sa cells ng puso, which is in scientific term, ito yung mga endothelial cell dysfunction na nagli-lead din sa atake sa puso. Now we move on sa mga sakit sa utak o mga epekto ng e-cigarette sa utak. Meron tayong mga seizure, 'no, o convulsion, pagkawala ng malay or syncope at pangangatal yung tremors, 'no. Meron ding dependence, ito'y dulot ng nicotine, so naa-addict ang mga gumagamit ng e-cigarette. Kapag sila ay na-addict, hahanap-hanapin na ito ng kanilang katawan. So may problema rin sa short-term memory, 'no, nagiging makalimutin ng mga naninigarilyo ng e-cigarette, 'no. Meron din maaaring magdulot din ito ng migraine o masakit ang ulo at worse, magkakaroon ng stroke o yung pagbabara sa ugat ng utak or pagputok ng ugat sa utak. And again, kasi 'di ba, kanina may hypertension, 'pag sobrang taas ng dugo, ng presyon ng dugo, maaaring pumutok ang mga ugat lalo na sa utak. Lastly, ang mga oral and dental na problema.
So, maaaring magkaroon ng problema sa lining ng ating bibig, no? Maaaring magkaroon ng problema sa tonsils, tonsillitis, laryngitis dito sa leeg, ano? At problema sa ngipin. So, ang daming problemang naidudulot ng e-cigarette, no? Na-discuss natin yung mga problema sa baga, problema sa puso, problema sa ating utak, at problema sa ating bibig at sa ating ngipin. Now, I would like to discuss e-valley o ang e-cigarette vaping use associated lung injury. Ito isang acute o mabilisang pangyayari, no, na nakakaapekto sa ating baga. Noong 2019, nagkaroon ng maraming kaso nito sa states, no, sa US. However, noong 2019, nakita rin ang unang kaso ng e-valley dito sa Pilipinas. Ito ay isang 16-year-old female from Visayas na gumagamit ng e-cigarette at traditional cigarette. So ngayon, pakita ko muna sa inyo ang picture ng isang normal lang. Ito ay isang chest CT scan na makikita natin maitim ang baga, which is full of air, which is healthy, no? Walang problema sa daanan ng hangin at makikita lang natin mga ugat, no? Um, pero 'pag nagkaroon tayo ng e-valley, naku, makikita natin yung mga puti-puti sa ating baga, 'no? Ano yung mga puti-puting yun? Yun yung mga pagpepeklat, pulmonya, at mga plema na nandoon sa loob ng baga, which is dapat wala naman. So, bakit nagkakaganito yung mga nag-i-e-cigarette? So, tinest nila, 'no, at yung mga baga na o yung mga individual na nagkaroon ng e-valley at nakita nila na may nakikita sila na vitamin E acetate, which is a component of the e-juice or ng e-liquid. So ano yung mga simptomas ng e-valley? So ito yung hirap sa paghinga, paglalagnat, pananakit ng dibdib, no, pagpayat, at nakakaramdam ng pagod ang mga pasyente. So nung early 2000, no, dahil sa mga programa ng ating gobyerno, no, at programa sa buong mundo sa pagtigil ng paninigarilyo, pababa na yung trends ng paninigarilyo. However, nag-pick up na naman noong mga 2012 hanggang ngayon, pataas na naman ang trends ng paninigarilyo. Both traditional tobacco cigarette at e-cigarette, lalo na sa mga kabataan. So this is very alarming kasi again, kapag sila ay nanigarilyo ng e-cigarette na may nicotine, ito ay nakaka-addict at maaari ding manigarilyo sila ng traditional na tobacco cigarette. So again, babalik na naman tayo sa dati. Sayang ang ating efforts, no? So, nakakaalarma ito. So, vaping prevalence, no? Sa Pilipinas, ang prevalence ng mga gumagamit ng e-cigarette ay 14.1%, no? Sa buong mundo, it's only 11%. Mataas pa rin. However, what is important about this figure ay mataas sa Pilipinas. So nakaka-alarm ito kasi kapag ito ay tumaas ng tumaas pa, hindi natin masabi, baka after ilang taon, makita na natin na ang mga taong nagsisigarilyo, makikita natin yung health effects nila. Huwag naman sana. However, hindi natin ma-predict ang future. Alam natin na masama ito at nasabi ko nga kanina, may mga masamang epekto ang e-cigarette sa ating katawan. So let's emphasize kung ano yung epekto ng e-cigarette sa mga kabataan, no? Alam natin kapag bata pa tayo, there is still development lalo na sa ating utak, no? So, ang mga eksperto nakakita ng epekto sa brain development ng mga kabataan. May epekto sa memorya, no? Nakikita nila, may hyperactivity, no? Hyperactive ang mga kabataan na nag-i-e-cigarette. Meron din silang impulsive behavior, no? At sa taas ng nicotine content ng e-cigarette, maaaring mag-smoke din sila ng traditional na tobacco cigarette. So, nakaka-alarm yun, lalo na sa mga kabataan. So ito yung mga chemical na nakikita sa e-cigarette. So madami sila.
However, naka-highlight yung mga known na nakakaapekto sa katawan, 'no? Usok galing sa naninigarilyo, 'no? Usok na nakukuha ng naninigarilyo at usok na nakukuha ng malapit sa naninigarilyo. So ito yon. So 'pag sinabing side stream smoke, ito yung second hand smoke, 'no? So ilan sa mga nakikita nilang kemikal ay benzene, which is used sa pesticides at gasolina, at ang short term, kapag ikaw ay na-expose ng short term dito, merong paghilo, pananakit ng ulo at iritasyon sa mata, balat at baga. Maaari ding mawala ng malay kapag sobrang taas yung exposure. At kapag matagal naman o long-term ang exposure, nagkakaroon ng sakit sa dugo o aplastic anemia, at ito ay known carcinogen na nagdudulot ng cancer sa tao. So isa pa is yung diethylene glycol, 'no, na merong epekto sa iritasyon sa mata at baga at epekto sa fetus. Ang isoprene, which is seen in synthetic rubber, which is a possible carcinogen. Tapos formaldehyde, 'no? Ito ay nakikita as a preservative sa mga patay at ito ay known carcinogen sa mga cancer, sa ilong at sa lalamunan. So sa pharynx at cancer sa dugo, which is leukemia. Then nicotine, which affects our nervous system at ang puso, at again, it is very addictive, no? Nakaka-addict. And then N-nitroso-N-nicotine, which is a known carcinogen. Then yung main ingredient ng liquid, which is propylene glycol, which is addictive and can cause irritation sa mata, lalamunan at baga, at maaari magdulot ng atake sa hika, lalo na sa mga bata. Then toluene, which is a poisonous industrial solvent, which is a additive to gasoline, which has effects sa ating central nervous system. Again, nagkukos ng iritasyon at teratogenic. Acetaldehyde, which is another poisonous solvent, which can cause irritation sa mata, balat at baga, and again, a possible carcinogen. Tapos, mga heavy metals, no? So, cadmium, lead at nickel. Ang cadmium, known na pulmonary irritant, no? Known na may sakit, nagdudulot ng sakit sa bato at a possible carcinogen. Lead na may epekto sa ating puso, sa ating utak at sa ating bato, at nickel na possible carcinogen. So itong mga formaldehyde, no, hanggang sa heavy metals can be seen sa mainstream smoke, which is ito yung usok na nalalanghap ng naninigarilyo, at side stream smoke, which is usok na nalalanghap ng mga malapit, mga tao, individual na malapit sa naninigarilyo. Sabihin man nila na safe ang e-liquid, no? However, kapag ito ay pinainitan, merong mga bagong components na nabubuo, which ang example yung acetaldehyde, formaldehyde, at yung mga heavy metals at heavy metal particles, no? Ito ay may harmful effects sa ating respiratory system o sa baga, and sa ibang bahagi ng katawan, example sa puso, no? Nagkakaroon ng pamamaga sa baga, nagkakaroon ng E-valley, no? Nakita natin yun kanina, at nagkakaroon ng high blood, yan. So, maraming spekulasyon na conventional cigarette is safer than e-cigarette. Maaring tama sila, pero meron pa ring epekto ito. So hindi siya masasabing safe, no? Kasi meron pa rin siyang epekto sa ating katawan, no? Again, blood pressure tumataas, vascular stiffness o yung paninigas ng ating mga ugat, no? Oxidative stress o stress sa mga cells ng katawan. So meron pa ring epekto ang e-cigarette sa ating katawan. So, ang e-cigarette ba ay pwedeng gamitin para sa pagtigil ng paninigarilyo? It is not FDA approved.
Unlike mga nicotine patches, nicotine gum na makakatulong sa pagtigil ng paninigarilyo, which are FDA approved. So, mahirap sabihin na makakatulong ito kasi malaking ahensya ang FDA at 'pag hindi aprobado sa kanila, kulang pa sa pag-aaral. At nakita naman natin may mga epekto at masamang epekto ang e-cigarette sa ating katawan. So let me end by defining the word safe. So safe means free from harm or risk. Ito ay galing sa Merriam-Webster Dictionary. So again, it's free, dapat wala, no? Walang harmful effect, no? So hindi natin puwedeng sabihin na ang e-cigarette ay safe. Salamat sa inyong pakikinig at sana may natutunan po kayo. Again, ako po si Dr. Pantas. Magandang araw sa inyong lahat.